Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Patrick Quizon and this is my devotion for today, March 30. And ang topic po natin for today is bakit kailangan mong sumama sa church gathering or ecclesia. So, ang scripture po natin for today is Matthew chapter 16 verse 18. At sinasabi ko rin sa iyo na ikaw ay si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanig laban sa kanya. So, ang paliwanag po natin dito is ang salitang ecclesias po ay nangangahulugang ang assembly o gathering na tumutukoy sa pagtitipon po ng mga mananampalataya or as believers. Sa Matthew chapter 16 verse 18, yung scripture po natin for today is pinahag po ni Jesus na itatatag niya po ang kanyang iglesia, hindi bilang isang gusali, kundi bilang isang pamayan ng spiritual na binubuo po ng kanyang mga tagasunod. So, yung iglesia po daw ay may dalawang aspeto, yung universal church, which is yung ang lahat ng mananampalataya sa buong mundo na bahagi ng katawan ni Kristo. Tapos yung local church naman po ay ang pagtitipon ng mga mananampalataya sa isang tiyak na lugar upang sumamba, magpalakasan at magupa po sa pananampalataya. So, paano po natin ito, or ano po ba yung bakit po ba mahalaga yung pagsama sa church meeting? So, ang iglesia daw po first teaching po is ang iglesia ay buhay na katawan ng Kristo. According nga po yan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 27. So, tulad ng katawan po ng tao, ang bawat mananampalataya po ay may mahalagang papel sa iglesia po natin. Walang sino man po ang nilikha upang mabuhay ng hiwalay sa ibang Kristiyano po. Ang pagkasama-sama po ay nagbibigay sa atin ng suporta upang mahalin po natin at gabayan po natin yung isa't isa. Second teaching po naman is tinawag ng Diyos ang kanyang bayan na regular na magtipon sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. So, hinimok tayo ng Biblia na huwag pabayaan po ang pagtitipon dahil dito po tayo nagpapalakas sa pananampalataya. So, ang regular daw po na pagsamba at fellowship ay nagbibigay po sa atin ng inspirasyon upang patuloy po tayo na mamuhay ayon sa kalooban po ng Diyos. Third teaching po natin, or last teaching, is ang bawat pananampalataya po ay mahalaga sa katawan ni Kristo. So, lahat po tayo ay may spiritual po na kaloob na dapat gamitin upang palakasin ang iglesia. Kapag hindi po tayo nakikibahagi sa church gatherings, nawawalan po tayo ng pagkakataong na makatulong at magpalakas ang iba sa pananampalataya. Kasi kung di po attend, wala po tayong chance na mag-grow pa po spiritually and mag-guide po or mag-guide tayo dun sa mga problems natin. Of course, kasi kailangan po natin ng guidance kasi di naman po natin alam lahat ng bagay, lalo po yung tayo minsan is konti pa lang po yung knowledge natin sa ating Biblia. So, ang application po natin is wag maging stand-alone Christian. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi solong lakbayin. So, second application is sumali sa maliit na discipleship groups. So, ang maliit po na grupo ay tumutulong sa mas malalim po pag-aaral ng salita ng Diyos at magpapalakas po ang ugnayan sa kapwa pananampalataya. So, last application is makisali ang may layuning magpalakas ng iba. So, hindi lang po tayo sumasama sa iglesia para makatanggap, kundi para pumibigay ng encouragement, suporta at paglilingkod po sa ibang tao. So, sorry po, hindi ka ako po si
this one, and this is my devotion for today, March 30. Sana po ay marami kayong natutunan. Ayun po.